mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. At mahalaga pa rin ang layunin ng Diyos. Sinabi sa kanya ang layunin ng Diyos, pero para sa kanya, sa pagkataong kanyang pagkaunawa ni Pedro, ay hindi po pwede ito. Kung ikaw ang Mesiyas, ikaw ang hari, ipoprotektahan ka namin, ilalaban ka namin, hindi pwede mangyari yan. Ano, pansinin niyo ang tinawag sa kanya? Masakit ito eh. Biglang sa taas, bigla siyang binaba. Sabi, Satan, get thee behind me. Nakita ng Panginoon sa Kristo ang isipan ng taong isipan ni Satanas, kay Pedro, at sabi, that's not the way of spending your life. You must spend your life seeking God's purposes instead. Hindi dapat ang iyong makataong pagkaalam ang paiiral mo. Dito sa mga pangyayaring ito, marami tayong tanong at questions sa Diyos. It is not bad to question everything na mga nangyayari. We even question God. Alright. Pero wag nawa itong magpahina sa ating pagtitiwala at pananampalataya. Babalik tayo dapat sa Biblia sapagkat sinasabi niya ang mga purposes, mga bagay sa mundong ito. Ang mga kahulugan ng mga pangyayari. Ang sabi nga ni John Calvin, isang kinikilalang theologian during his time, ang sabi niya, and I quote, "We are not our own. We are not our own. Therefore, neither our reason nor our will should predominate in our deliberations and actions." Hindi dapat ang ating mga kaisipan, hindi dapat ang ating mga pagkilos ang nagdodomina, ang ating kalooban, ang ating iniisip na tama, kundi ang sa Diyos na may-ari sa atin. We are not on our own. Tayo ay nilikha ng Diyos. Tayo ay likha, ika nga. At merong purposes ng pagkalikha sa atin. Merong layunin ng Diyos na dapat nating tuklasin. Na meron tayo sa Diyos na naglikha, tapos pinabayaan na lang ba tayo? Naglikha lang ba siya dahil sa walang kadahilanan, dahil gusto lang niyang gumawa? O lumikha siya dahil sa meron siyang layunin sa bawat sa atin. At dapat kilalanin natin na meron tayo sa Diyos na merong nagmamahal sa atin, na merong dakilang layunin. At yan nga po sinasabi ni as far as Dr. Rick Warren sa kanyang pag-aaral sa Biblia, na meron siyang tinatawag na nakita ng mga 5 purposes of God sa iglesia at sa bawat sa atin. Number 1 is to worship God. Isa sa mga layunin ng Diyos ay tayo'y sumamba sa Kanya. Dahil siya ang lumikha sa atin, dapat natin siya sambahin. Dapat nating makita ang Kanyang worth, hindi ang ating sarili. Kaya sabi niya, pag tayo nag-worship, hindi dapat ang sarili natin, ang nakikita, hindi yung sasabihin natin, ay hindi ako na-bless. Ang sarili yun eh. Pero pag tayo nagsisimba, sabi nga niya tayo ay binibless natin ng Diyos. We are blessing God because He is our Creator and He's faithful and we should be grateful. Siya ang giver of life. We worship Him.